Alright, Davao City update ho tayo dito sa ating tulay sa may Bocana River or Davao River Bridge or Bocana River Bridge. So ano bang ganap dito? So anong ating pinakabagong masasabi no or bagong update. So ito nga yung ano natin tulay ay sabi ni DPWH actually no, sa Davao City Region 11 na magbubukas ho ito in the November daw. So malapit na no. So actually September, August katapusan pa lang binablog ko na to dito dahil may nakita tayong mga updates sa DPWH na around 97% complete na yung tulay. Ibig sabihin 3% na lang natitira. So ibig sabihin by September pwedeng magiging 100% complete na talaga siya. And anong pitsa na ngayon no? It's October na. So ibig sabihin na ay hindi na siya basta complete. Basta kaya passable na talaga to siguro, pero di ko malaman kadahilanan bakit hindi pa siya binuksan hanggang ngayon no, sa madlang people no, hindi pa siya na turn over sa public. Di ko alam no. So baka talaga meron silang time frame na talagang dapat ay November. Ganoon naman talaga no, mga event dapat naka-schedule ho talaga yan no, or by schedule. So sige lang, we still can wait pa rin naman, although malapit na rin naman magtapos na ang October and malapit na tayong apak sa November. So very most awaited ho na yan, moment yan, kasi alam nyo bakit? Kasi meron na tayong 10 bases na makikita dito sa Davao City by the month of November din, sabi no, magkakaroon na ng in the middle of November magkakaroon na tayo ng operation ng mga bases niya na walang bayad, libre. Kumbaga lang siya no, DIBS or DIB is Davao City Interim ano ba tawag nun, DIS DIBS, okay. Davao City Interim Bus System. Ibig sabihin ho nung interim is siya yung pansamantala no, temporary na magkakaroon siya ng operations habang wala pa yung ating Davao Bus System, yung HPBS or High Priority Bus System sa Davao City. Habang hindi pa yan napunduhan, hindi pa na, kasi ang dami pa nga problema no. Inuuna itong ating administrasyon ngayon, yung ewan ko anong pinagagawa nila sa buhay nila, bakit nila magagawa yung mga proyektong dapat naman talaga i-priority kasi essential ho yung transportation. Pero sige lang, bahala sila dyan. Basta tayo mga taga Davao, hinga lang tayo ng malalim, trabaho ng trabaho, kayod lang, at hindi tayo mamamalayan. 2028 na pala at ayun, mag-election at si VP Sara Duterte yung magiging presidente ho natin at sabay-sabay ho talaga niyang paaangatin ang Pilipinas. Kung si Tatay Digong is yun na nga, meron siyang regional development na ginagawa sa Davao City dati no, build project, flagship project ho yun no, talagang very big ticket, very ambitious na mga projects yung ginawa niya, pero naging possible dahil nga Duterte nga talaga yan. Kapag if there's a will, there's a way. Walang bagay hindi magagawa ng taong ng politiko na seryoso gano'n no. Hindi kagaya ba sa panahon ng mga nagdaang mga administrasyon at ngayon na ang daming mga rason no. For example, sa panahon ni Pinoy, yung college free college education, hindi yan pinirmahan ng kahit na sinong pangulo, lalo kay Pinoy, dahil nga sa ito ay wala daw budget, kulang daw sa budget, kulang sa pondo. So sa time ni Pinoy parang hindi siya masyadong gumagastos no? Hindi niya pinapaikot ang pera, hindi niya alam na malaki ang tulong sa buong mundo kasi magsisirculate ang tulong sa Pilipinas, kasi magsisirculate ang pera ng kapirahan ng bayan ng Pilipinas sa mga tao. Siyempre sino ba yung maggagawa ng mga construction workers, sino ba yung mga ma-hired na mga engineers natin? Of course mga taga Pilipinas. So sana Pilipino, sana makikinabang nun. Pero siyempre kahit sa panahon na Tatay Digong nagkaroon ng pirmahan dun sa in-approve yung co-authored ba yun? Sponsored o ano bang tawag dyan nila, Bam Aquino and Kiko Pangilinan na free college education na pinagbibida-bida nila at inangkin yung credit. Although wala naman pakialam si Tatay Digong kung credit niya doon hindi. Ang mahalaga ay nakita niya talaga na very useful sa mga mamamayang Pilipino, lalo sa mga kabataan, pamilyang walang pang paaral sa kolehiyo. So ang may kinabang ay Pilipino. So wala siyang pakiko kahit kanino i-credit yun. Basta sa kanya ay nakagawa siya na maganda. Anyway, so balik ko tayo dito sa tulay no. So itong tulay na ho na to ay malaking tulong ho ito sa mga taga Davao City. Very essential ho ito kasi nga mataas, grabe yung problema ho natin sa traffic no. For example, yung peak hour ho natin, ang hirap ho talaga sumakay sa totoo lang no, around 5 PM hanggang alas 7 ng gabi. Sobrang siksikan sa daan, sa mga kantuhan, sa mga babaan ng mga jeep. So kaya tayo nagkaroon ng PUBs. Ang PUBs isa na siya no, parang phase 1 or phasing or something, parang interim na rin na. Parte na rin siya ng sistema ng Davao Bus System or High Priority Bus System. So ang tawag ng PUBs or PHEBs or peak hour
augmentation bus system. Ibig sabihin ho nun, yung mga bumabiyahe, yung mga buses ho dito sa Davao City, Davao Region na bumabiyahe, nag-ooperate like Metro Shuttle Bus, meron yung Davao City, I mean yung Bachelor Tours, so ano pa ba, LCI, at kung ano pang mga local na mga buses company dito sa Davao Region, ay obligado ho sila ng ating City TMO or LTFRB, LTO, ano pa man yung mga ahensya na yan dito sa Davao City na nagpapatupad or nag-uutos sa ating yan nga, yung mga basis na yun company na magbigay ng I don't know kung tagtatlong unit. As far as I remember parang tinanong ko kasi yung mga CTTE mo na naka-assign doon minsan, sabi nila parang tagtatlo yata per routes. For example, papuntang Torel, 3 LCI, 3 Bachelor at ilan pang mga mga company. So very essential ho siya. So peak hour augmentation bus system ang nagaganap na yung gumaganap na yun ang tumutulong sa ating mga jeepney drivers na mag-deliver ng mga pasahero towards their respective residentials or mga homes, gano'n in shelter accommodation. So this time nagkaroon tayo ng 10 pirasong bus units, yun ang interim sa ating Davao bus system. Tapos yun nga, ito mabubuksan na to dito. So talagang hadahan-dahan na ho tayong makakahinga at magiging easy na lang yung pagtatrababiyahe ho natin, pagta-traverse within the city of Davao and Mindanao, ganon. Kasi nga mabubuksan na to, malapit na. So I know for sure siguro nasa mga 99.5% ang dito, ang marerate ko dito sa lugar na to na pwede na siyang madaanan, kita niyo naman may sasakyan na, may vehicle na dumaan. Syempre yan mga contractors, mga empleyado na nagtatrabaho diyan sa tulay. Diba? Madadaanan na yan, panigurado. Kaso nga lang hindi pa nila inaugurate kasi di ko alam, baka yun isa rin siguro yung sa nagiging issue kung sino mag-inaugurate, si Kuan ba? Si BBM. Siyempre nasa yan parang constitution yata na lahat ng mga proyekto, malalaking proyekto na bubuksan sa kung sino man yung pangulo sa panahon na yan, sila yung mag-ribbon cutting, ganon. So galing lang so ito yung update natin dito sa Davao City River, Bukana River sa may Davao City. So malapit na to, I mean October na ngayon mga kagala, so it's almost November na. So time comes fast, di ba? Fly so fast, so ano pa man tatawag dyan, basta ang bilis ng panahon, hindi natin namamalayan, sobrang busy na natin mag-rally-rally, sobrang busy natin manonood ng mga political vlogs, ang dami nating ginagawa sa buhay, businesses, mga kung ano pa mga trabaho natin, hanggang sa ito na pala, tapos na pala to dito sa Davao River. So ganyan dito sa Davao City, hindi maingay nagtatrabaho ang aming mayor, hindi gaya sa ibang lugar na pinagmamayabang, like Photo Ops, Victorial, ang Davao City hindi ganun ang mga Duterte. Talagang yan na, tapos na, di ba? Diyan na, materialized na, ready to use na, di ba? So ganyan ang mga Duterte brand of leadership. So yun yung update natin dito sa Bukana Bridge dito sa Davao City. So nasa akin lang to So kung noong August katapusan ay nasa 97% tapos itong tulay natin dito. So ngayon it's October, almost November na, ay nasa nasa mga 95.5% tapos. Pero kanina yun baka ngayon nasa mga 95 or nasa 99, sorry, 99.5 kanina, baka ngayon nasa mga 99.7. Kasi may natin nakitang dalawang sasakyan ulit na bumiyahe. Diba? Galing. Nice one. Diba talaga pag China, tas Duterte China, panalo. Diba? Champion ang mamamayang Pilipino. So yun lang So nasa mga 99.6% complete ang Davao City Bridge sa may Bukana.